Dominant Protector. Credit to the author. 1 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Walang magawa si Terence Linford habang nakatingin sa matanda sa harapan niya. Hindi maintindihan ni Terence. Ito ay isang misyon na may mataas na stake na katatapos lang niya, at isang napaka-demanding din. Kailangan niyang harapin ang napakabigat na mga kaaway, at ang kita ng kanyang kliyente ay mayaman, masagana. Paano naging makatuwiran para sa kanya na mabayaran siya ng kaunti ang iyong mga kita para sa misyon sa Africa? Inilabas ni matandang Linford ang isang pakete na nakabalot sa mga luma at mga sira na tela. Ang kanyang mga kamay ay pino habang hinahawakan ang bagay. Sa pag-iingat, gumawa siya ng 2 gusot na piraso ng $100 na papel, at ibinigay ito sa isang batang lalaki na nakatitig sa kanya. Saan nakuha ng matandang tae ang mga matinding misyon na ito? Medyo may 10% silang survival rate, at ang mga gantimpala ay palaging mula sa 50 hanggang ilang daang kway. Minsan ang bayad ay napakababa na hindi man lang umabot sa 2-digit na marka. Nagmumura si Terence sa loob habang inilalagay ng matandang lalaki ang mga papel de bangko sa kanyang palad. Siya ay isang ulila, at walang ina mula pa noong bata pa siya. Ngunit si Old Linford ay nagturo sa kanya ng kung fu at nag-aral din sa kanya sa loob ng 15 taon. Siya ay may pinag-aralan at bihasa sa parehong akademya at martial arts. Ilagay siya noong sinaunang panahon, at siya ay hindi bababa sa isang mataas na opisyal, ngunit ginugol niya ang kanyang mga araw na parang isang lingkod lamang. Ano ba? Narinig niya na kahit ang mga construction worker ay maaaring kumita ng hanggang ilang 10,000 sa isang taon. Ang mga araw ng paa ni Terence ay nagbunga ng hindi hihigit sa 2,000 taon-taon. Matada. Nagbibiro ka diba? 200. Ibinulso mo ba ang rewards ko o ano? Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng hinala si Terence, ngunit ang buhay ng lalaki ay hindi naiiba sa kanya. Parehong damit ang suot niya, pare-parehong klase ng pagkain ang kinakain niya. Hindi siya mukhang mayaman kahit kaunti. Maging masaya ka kahit na mayroon kang pera upang ireklamo. Isipin mo na napakadali kumita ng pera, hindi ba? Sabi ni matandang Linford habang iniikot niya ang kanyang mga mata. Ayaw. Ibalik mo, ang tagal ko nang kumain sa Widow Wangs. Gustong bugbugin ni Terence ang geezer, pero mas alam niya mawawasak na naman siya. Ngunit hindi niya gaanong alam ang naiintindihan niya ay hindi kailanman ginamit ng matandang lalaki ang kanyang buong kakayahan kapag nagsasanay sa kanya. Itutugma lang ng kanyang mentor ang kanyang mga pamantayan sa antas ni Terence sa tuwing masusumpungan niya ang kanyang sarili na gumagawa ng isang pambihirang tagumpay na sinisira siya kahit na ano. Tama, marahil ay oras na. Sapat na ang iyong pagsasanay nitong mga nakaraang taon, handa ka na para sa malaking bagay, sa tingin ko. Ibinaba ang ulo ng matandang Linford sa isang hukay na pinagdurugan niya ng beans na nakatuon sa paghahanda ng pagkain. Gawin mong mabuti ang isang misyon na ito, at handa ka na sa buhay. Seryoso. Natutunan ni Terence mula nang kunin siya ni Old Linford mula sa junkyard na ang pag-aaral at pagsasanay na natanggap niya ay para sa isang malaking misyon sa pagtatapos. Ngunit hindi niya maiwasang pagdudahan ang mga salita, napakalaki ba ng gantimpala kaya hindi na niya kailangang magtrabaho sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Tumahol ang matandang Linford habang naghahadjust ng mas maraming beans sa hukay. Pupunta ka o hindi? Baka kailangan kong kumuha ng iba. Hindi, gagawin ko. Siyempre gagawin ko. Walang pagdadalawang isip na sigaw ni Terence. Anong uri ng idiot ang mawawala sa isang bagay na tulad nito? Isang misyon para sa panghabang buhay na kaginhawaan. Wala siyang problema sa pagtataya ng kanyang buhay para sa isang ito. Sige, pumunta ka sa Starfield, kung saan may kumpanyang ito na tinatawag na Pablo Industries. Maghanap ka ng Pablo at sasabihin niya sa iyo ang iba. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero mas mabuting isaalang-alang mo itong mabuti. Hindi ka na makaka-address kapag tinanggap mo na ito. Bakit? Hindi nila ako pinapaalis kahit na mapanganib. Si Terence ay hindi isa sa mga matigas ang ulo na hero wannabe type, hindi siya gagawa ng isang bagay na haantong sa kanyang kamatayan.
My little Terence. Pinalaki kita sa loob ng 15 taon. Pinakain, pinainom ng tubig. Binilhan ka pa ng laptop, 3G internet card. Nakangusong sabi ng matanda habang umiikot muli ang mga mata. Tigilan mo na ang pagdura ng napakaraming tanong sa akin kapag sinabi kong gawin mo ang isang bagay na napakasimple. Huwag mo akong pilitin, maliit na tae. Fuck. Hindi nasiyahan si Terence sa ipinasya nitong ibato sa kanya ng matandang tae. Oo. Tama ka, pinalaki mo ako. Sa unang 3 taon. Simula sa 6 naghanda ako ng mga pagkain, naghanda ako ng panggatong, naghabi ako ng mga dayami na sandals para kumita ng pera na gagamitin sa iyo. Huwag mo akong pilitin. Alam ko kung ano ang ginagawa mo sa gabi gamit ang iyong kamay at laptop. Napasimangot si matandang Linford. Oo. Oo, tama, akala ko ba hindi ko napansin, ha? Pinilit mo to sa sarili mo. At saka, pati. Okay. Itutuloy ko ang misyon, hanggang sa huli, okay. Pinutol ni Terence, namumula ang mukha sa kahihiyan, hindi niya inaasahan na mapapansin ito ng matanda, kung tutuusin, naging maingat siya sa kanyang mga aktibidad sa gabi. Hayaang magpatuloy ang lalaking ito at maglalabas siya ng ilang hindi naaangkop na mga eksena. At kaya, isinuot ni Terence ang kanyang luggage pack, at sumakay sa tren sa Hilaga. Makalipas ang ilang 10,000 milya, narating niya ang moderno at internasyonal na Metropolis Starfield. Nagpasya si Terence sa tren na mas mag-iingat siya sa kanyang paligid kapag ginagawa ang kanyang negosyo sa gabi, mula ngayon. Siya ay nagkaroon ng tunay na pananabik para sa kanyang kasalukuyang misyon, sa kabila ng lahat ng ito ay isang bagay na pinangarap niya, isang misyon na may sapat na mga gantimpala para sa kanya upang magretiro ng maaga. Nakikita niya sa paraan ng pagsasalita ni Old Linford na ito ay isang mahirap na atas, ngunit hindi iyon nag-abala sa kanya ni Katie Ting. Ang hamon ng isang mahirap na misyon ay nagbunga ng kilig pagkatapos ng lahat. Bigla ang pop ang tumunog mula sa isang pekes na lalaki na nakaupo sa tapat ng Terence. Binuksan niya ang isang lata ng Coke, at hindi nag-aksaya ng oras sa paglalagay ng inumin sa kanyang bibig. Inihagis niya ang pull tab sa lupa na may mahinang paghagis. Isang lalaking may krukot ang naglagay ng walang pakialam na mukha habang dinampot ang tab, itinaas ang kanyang kamay para mas matingnan ito. Sumigaw siya bigla matapos itong iikot ng ilang beses. Wow! 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 Unang premyo. Hindi napigilan ng krukot guy ang ingay sa tren, ngunit sapat na malakas ang boses niya para marinig ng mga tao sa malapit. Napalingon sila sa kanya, kasama na ang pekes na lalaking nakaupo sa tabi niya. Nataranta ang lalaki nang makita ang tab, na pagtanto na ito ang itinapon niya. Ibalik mo, akin na yan. Sa'yo. Hat. Hindi ko makita ang pangalan mo dito. Sigaw ng lalaki pabalik, humigpit ang hawak niya sa tab habang nanlilisik. So first prize? Ang pangalan mo, ha? No. I mean I was the one who threw that prize ticket tab away. Mukhang natakot ang pekes na lalaki sa isa, ngunit hindi pa ito sapat para umatras mula sa pagbawi sa inaakala niyang nararapat sa kanya. Ngumuso lang ang krukot guy. Ikaw na mismo ang nagsabi, tinapon mo, di ba? Kaya't dahil hindi na ito sa iyo, kahit sinong makapulot nito, itatago. Hoy, ano ka ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Nagsimulang magpanik ang pekes na lalaki nang lumingon siya sa isang turistang nakaupo sa tapat niya. Ito ay isang lalaki na may salamin, nakaupo sa tabi ni Terence. Mister, mukha kang edukadong tao, maaari mo bang sabihin ang isang bagay sa walang hiyang lalaking ito? Ako, walang hiya. Walang hiya ka. Ang lalaki, na hindi nasisiyahan, ay nagpasya na bumaling din sa scholar. Sir, sabihin sa amin, kanino dapat ang tab na ito? Ang lalaking may salamin ay naglagay ng daliri sa kanyang mukha at sinimulang itulak ang kanyang specs pataas. Ako ay isang propesor sa kolehiyo dahil mukhang nagtitiwala kayong dalawa sa akin, gagawa ako para sa inyo ng patas na solusyon sa problema. Pakiusap. Parehong tumango ang may pekes na lalaki at ang krukot guy, ang kanilang mga mukha ay balisa habang nakatitig sa nagpakilalang propesor sa kolehiyo. Logically speaking, galing ang tab sa soda can ng lalaking ito dito, kaya natural dapat sa kanya yon.
Nagsimulang ngumisi ang pekes na lalaki pagkarinig sa mga salita ng propesor, habang ang krukot guy naman ay nagpanik habang ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Itinaas ng propesor ang kanyang kamay para pigilan siya bago nagpatuloy. Gayunpaman, itinapon ng lalaking ito ang tab, at ikaw, mister, ang nagpulot nito. Kung gayon, hindi katakataka na ikaw ang dapat mag-uwi ng tab. Pero sir, you said yourself that the tab is mine. Sabi ng pekes na lalaki, namutla ang mukha sa mga sinabi. How about this? Bakit hindi nyo hatiin ang prize money? It should be much fair if the two of you share it. Sharing it? Nag-alinlangan sandali ang krukot guy. Fine. Kaya ko yan. Malamang na nakilala ng lalaki ang kamalian sa kanyang loika. Naunawaan naman ng may pekes na lalaki na ang tab, sa pagtatapos ng araw, ay nasa palad ng kausap. Kung labag siya sa ideyang sinangayunan ng krukot guy, maaaring hindi na niya maibalik ang tab, at mas gugustuhin niyang makakuha ng kalahating premyo kaysa wala. Fine, maghihiwalay tayo. Sabi ng pekes na lalaki. Kinuha ng propesor ang tab sa kanila at pinagmasdan ito. Well, sinasabi dito na ang unang premyo ay nagkakahalaga ng $100,000. Kung kukuha ka ng 20% para sa buwis, magkakaroon ka ng 80,000 na natitira. Para talagang iCash ang nanalong tiket ay medyo mahirap. Dito, paano kung bigyan ng isa sa iyo ang isa pang 30,000 at ang lalaking iyon ay maaaring iCash ang tiket sa buong 80? Maganda. Oo, mabuti iyon. Tila nasisiyahan ang lalaking may pekes basta't nakuha niya ang kanyang bahagi, na walang pag-aalinlangan na sumang-ayon nang bumalik siya sa ibang lalaki. Bigyan mo ako ng 30,000, maaari kang mag-cash ng tiket. Samahan daw si Terence sa kanyang upuan, nasiyahan sa dramang ginagawa ng mga manloloko. Dalawa. Tinapik ng krukot guy ang kanyang mga bulsa nang hindi namamalayan bago ibinalik ang tingin sa pekes na lalaki. I don't have that much on me. Why don't you give me 30,000? Ganun din kung i-cash mo. Walang paraan na mayroon akong ganoon karami. Nakakunot ang noo ng lalaking may pekes. I mean, tumingin ka sa akin. Sa tingin mo ako ay isang tao na maaari lamang maglabas ng 30,000. Propesor, mangyaring, bigyan kami ng ilang mga ideya, wala kaming sapat na pera sa amin. Lumingon ulit sa propesor ang may pekes na lalaki. Napuntong hininga siya. Hanam. Bakit hindi ko kayong dalawa bigyan ng tig 30,000 at iCash ko ang tiket? Nagkatinginan saglit ang dalawang lalaki, makakakuha pa rin sila ng 30,000 bawat isa. Mabuti naman. Gawin natin yan. Tila nasiyahan, inabot ng propesor ang kanyang briefcase at nagsimulang tumingin sa loob. Gayunpaman, hindi nagtagal ang saya sa kanyang mukha, at sa mas mabilis niyang paghalungkat sa kanyang kaso, mas lalong lumaki ang kanyang mukha. Basang-basa siya sa pawis nang dumilat siya. Shit! Hindi pala ganoon kadami ang dala ko ngayon, 30,000 lang ang meron ako dito. Hindi mo rin siguro alam kung paano i-cash ang winning ticket na iyon. This sure sucks. Kumurap-kurap ang dalawang lalaki. Wala sa kanila ang may pera, kaya paanong ang pera ay sinadya na hatiin noon, sa rate na ito. Nagsimulang tumayo ang lalaking may pekes para maibsan ang kanyang pagkabalisa. Propesor, ikaw ay may kaalaman, may kultura. Wala ka na bang ibang maisip? I guess pwede naman tayong magtanong sa iba, hindi ba? Dahil doon, lumingon ang propesor sa katabi niya si Terence. Kaibigan, narito ang isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Nagkataon na mayroon kang 60,000 coin na ibibigay sa dalawang ito. Ang kailangan mo lang gawin ay i-cash ang ticket, at magkakaroon ka ng 20,000 para kumita. Hindi ito nagiging mas madali, sabi mo. Ako mismo ang gagawa, ngunit tulad ng nakikita mo. Wala akong pera sa akin. Pinagmamasdan ni Terence ang pagtatanghal sa buong panahon, at nakitang hindi maganda ang presentasyon nito. Ang tatlo ay malinaw na isang pangkat ng mga amateur scammers. Lumaki siya sa kabundukan, ngunit hindi siya tanga. Sa ilalim ng magsasaka na naghahanap ng mga damit ay isang lalaking napakahusay magbasa, at napakaraming kaalaman. Walang gaanong makakapantay kay Terence sa bagay na iyon, lalo pa ang mga third-rate na con artist tulad ng tatlong ito. Ako.
Sabi ni Terence, na inilagay ang kanyang pinakanagulat na mukha. Okay lang ba iyon? Oo naman. Ito ay isang bihirang kapalaran na bumababa sa iyong ulo, binata. Tuwang-tuwa ang propesor nang sumagot si Terence ng okay lang ba, sa halip na diretsyong sabihin na wala siyang pera. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong tumugon sa ganoong paraan ay karaniwang kwalipikado. Itutuloy na sana ni Terence ang kanyang kilos nang maramdaman niyang may sumipa sa kanya. Tumingin siya sa kanan at nakita niya ang isang magandang babae na kasing edad niya lang na nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang buhok ay umaagos na parang ilog, ang kanyang balat ay maputi at malambot. Hindi pa siya nakikita ni Terence na nakatayo, ngunit masasabi niyang nasa 1.65 metro lang ang taas niya. Ang ganda din ng figure niya. Siya ay isang mainam na target, at gusto ni Terence na makausap siya sa sandaling sumakay siya sa tren. Gayunpaman, sinira ng isang simpleng hanay ng mga earphone ang anumang pagbubukas para sa pag-uusap. Ngunit ang parehong babae ay sabik na nakatingin kay Terence, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay na mahihirapan siya sa lalong madaling panahon. Natural, naiintindihan siya ni Terence, ayaw niyang mahulog siya sa scam. Maaaring walang kinalaman sa kanya ang pangyayari, ngunit ang katotohanang may puso siyang babala sa kanya ay sapat na para sa pakiramdam ng init para kay Terence. Hindi ba't malamig ang mga tao sa lungsod? Dahil dito, binigyan ni Terence ang babae ng bonus na likability points. Ang isang magandang mukha ay may kahalagahan, ngunit ang isang masamang puso ay nagbigay ng anumang bagay na walang kabuluhan. Iyon ang pamantayan ni Terence. Napaubo ng malakas ang lalaking may crew cut nang mapansin ang ginagawa ng dalaga. Binigyan siya nito ng masamang tingin, at agad niyang ibinaba ang mukha nito. Walang sabi-sabi na hindi pinalampas ni Terence ang maliit na palitan. Siya ay naiinip sa buong biyahe, at asar kay Old Man Linford. Hindi niya hahayaang mawala ang ganitong bagay bago niya aliwin ang sarili. Ang dalaga naman ay hindi pa sumusuko. Nakasubsob ang mukha niya, pero patuloy pa rin sa pagsipa ang mga paa niya. Nagpanggap lang si Terence na walang nararamdaman. Ngunit 49,000 lang ang mayroon ako dito. Pinunasan ni Terence ang kanyang mukha na puno ng pagiging mapaniwalain at paipang katapatan, ngunit iyon talaga ang nasa kanyang bag. Nakuha ng mga scammer ang kanilang mga nakasimangot na mukha, ngunit ang mga salita ni Terence ay nagliwanag na sa kanilang mga mata ng pananabik. 49,000. Parang medyo mababa. Paano natin hahatiin iyon? Tingnan natin. 49,000 na hinati sa dalawa ay 24,500. Nagsimulang magkalkula ang crew cut guy. 24,500, ha? Hindi naman masama, kumbaga. Kukunin ko yung numero, ikaw. Sabi ng pekes na lalaki sa kanyang kasabwat pagkatapos ng ilang pag-iisip. Fine, if it works for you. Tumango naman ang isa pang lalaki bilang tugon. Anak, ang pera. Binuksan ni Terence ang kanyang bag, inilabas ang isang maliit na pakete na nakabalot sa mga pahayagan. Dahan-dahan niyang hinubad ang packaging bago iniabot ang 5 bundle ng cash sa dalawang lalaki. Ayan, 49,000. Patuloy ni Terence habang pinanatili niya ang kanyang mapanlinlang na mukha. Maaari ko bang makuha ang tab ngayon? Ang pera ay ang kanyang allowance para sa mga taon na kanyang gugugol sa misyon. Laging inaakala ni Terence na malaki ang kinita ng matanda para sa kanyang sarili nitong mga nakaraang taon, kung talagang ibinulsa niya ang mga kita sa misyon. Kunin ang assassination mission sa Africa halimbawa, dapat mayroong kahit ilang daang libo para sa ganoong uri bilang isang pamantayan, hindi ba? Ngunit sinabi ng matanda na ito ang kanyang buong ipon. Itinago niya ito ng mabuti, kahit na, bago ibigay kay Terence sa araw ng kanyang pag-alis. Hindi alam ni Terence kung ano ang iisipin. Mahirap ba talaga ang matanda, o gawa lang ang lahat? Sa totoo lang, hindi ito mukhang peke, at ang buhay niya ay walang pinagkaiba kay Terence. Marahil ay talagang sobra niyang tinansya ang mga gantimpala sa misyon. Sure. Ang taong may pekes at ang crew cut na lalaki ay naghati ng pera tulad ng mga gutom na lobo bago ibigay ang tab. Sinubukan ni Terence na hawakan ng may pag-iingat ang tab, na para bang ito ay isang kayamanan na ayaw niyang mawala. Napabuntong hininga na lang ang babaeng katabi niya sa puntong iyon, tapos na nga.
Pinagmasdan niya ang excited na mukha ni Terence, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Nakumpleto ang scam, at ang mga scammer ay umupo pabalik sa kanilang mga upuan, tahimik at tahimik. Halos parang hindi sila magkakilala. 3. Hindi na sinisipa ng babae si Terence. Dahil nawalan ng interes, sumandal siya sa bintana at isinuot muli ang kanyang earphones. Nakarating na kami sa Starfield Station, lahat ng pasahero mangyaring maghanda para sa paglabas. Ang tren ay hihinto sa loob ng 15 minuto. Nagsimulang maghanda si Terence sa sandaling matapos ang anunsyo. Hindi niya inaasahan na ganoon din ang ginagawa ng katabi niya. Ito ang kanyang paghinto. Kinumpirma ni Terence ang tangkad ng dalaga pagkatayo niya tama siya. Inilibot niya ang kanyang paligid pagkatapos bumaba ng tren. Napuno ng mga skyscraper ang kalangitan, na binago ang tanawin sa isang ganap na kakaibang tanawin mula noong bumisita siya 10 taon na ang nakalilipas. Maghintay. Isang boses ng babae ang narinig mula sa likuran ni Terence. Ito ay ang batang babae mula sa tren, at siya ay tumatakbo sa kanya. Ano ito? Hindi inisip ni Terence na ito ay isang kaso ng pag-ibig sa unang tingin, kahit na siya ay may magandang gwapong mukha. Ang kanyang hitsura ay walang silbi sa kasuotan na ito, karumal-dumal isang puting tank top at isang maputik na dilaw para sa kanyang pantalon na may label na isang walang lasa na magsasaka. Wala ka namang planong i-cash ang ticket na iyon, di ba? Hindi masyadong pala kaibigan ang dalaga ng magsalita, halatang asa pa rin kay Terence dahil sa hindi niya pinapansin noon. Oh, ito. Inilabas ni Terence ang tab mula sa kanyang bulsa at nagkalat dito sa tabing kalsada. Ano? Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa hindi makapaniwala habang itinuturo niya ang kanyang daliri kay Terence. Kate, tinapon mo. Oo. Tumango si Terence. Ito ay peke pa rin. Alam mo, lalo lang nataranta ang dalaga. Ano ang mali sa kanya, nagbabayad para sa isang bagay na alam niyang peke? Bobo ba siya? Baliw ba siya? Sa nakikita niya, si Terence ay tila hindi isang taong mayaman para maskam para masaya. Oo, alam ko. Kahit hindi, binalaan mo ako, hindi ba? Nakangiting sabi ni Terence. At binayaran mo pa rin sila. Nagsisimula ng magpanik ang dalaga. Patuloy nang umiti si Terence habang inalis ang kanyang bag, nakabukas ito para makita ng dalaga. Tumingin siya kay Terence bago sumilip sa loob. May 7 bundle ng cash doon. So mayaman ka. Hindi ka dapat nagsasayang ng pera ng ganyan kahit mayaman ka, di ba? Hindi naintindihan ng dalaga kung ano ang sinusubukang patunayan ni Terence. Para sa kanya, parang pinapakita niya kung gaano siya kayaman. Ito ang pera mula noon. Yung pera kanina. Anong ibig sabihin? Hindi pa rin maintindihan ng dalaga. Sinasabi mo na binawi mo ang pera, ngunit hindi ba 49,000? Mayroon kang hindi bababa sa 70 o 80,000 dito. Well, ang professor guy na iyon ay may 30,000 sa kanya. Kinuha ko lang ito kasama ng sarili kong pera. Nagkibit balikat si Terence. Para sa kanya, ito ay walang iba kundi isang kilos lamang, tulad ng pagsuot ng damit o pagbuhos ng tubig sa isang baso. Ano? Ang dalaga ay lubos na natulala sa puntong ito. Kaya't si Terence ay hindi isang tanga. Hindi lang iyon, mas mataas siya ng ilang antas kaysa sa mga manloloko, ninakaw kahit ang 30,000 ng propesor kasama ng kanyang sarili. Ano ba yang mukha na yan? Hindi mo naman ako isusumbong, di ba? Biro ni Terence habang pinagmamasdan ang reaksyon ng dalaga. Siyempre hindi. Namula ang ulo ng dalaga. Jokes aside, I really wanna thank you. Bihira ang mga babaeng katulad mo. Si Terence ay totoong nagsalita. Gusto mo bang kumuha ng makakain mamaya? No. Umiling-iling ang dalaga. Hinihintay ako ng pamilya ko sa gate. Tumango lang si Terence. Ang pagpindot sa mga babae ay nangangailangan ng kasanayan, ngunit ang kapalaran ay gumaganap din ng isang papel. Ang labis na pagsalungat sa agos ay magbubunga ng kabaligtaran na resulta. Well, see you then. Pinagmasdan ng dalaga ang figure ni Terence sa di kalayuan. Kawili-wiling tao. Wala siyang balak na kilalanin siya ng kaunti kung hindi naghihintay ang kanyang ina sa mga tarangkahan.
Ngunit hindi ibig sabihin na nagustuhan ng batang babae si Terence, ito ay ibang uri ng pangakit, si Terence ay namumukod tangi sa karamihan. Mayroon siyang 10,000 sa kanyang bag, sa halip na ang kanyang bangko, at may isang tiyak na aura na ginawa ni Terence na kahit ang kanyang pangit na damit ay hindi natakan. Sir, interesado sa isang hotel para sa gabi. Ito ay talagang mura dito. Si Terence ay inatake ng isang pulutong ng mga promotor ng hotel sa sandaling umalis siya sa istasyon. Ang mga mukhang magsasaka na tulad niya ay ang perpektong target para sa mga budget hotel, kung tutuusin. Ang mga may pera ay hindi mag-abala sa mga hotel na tulad nito, at ang mga mas dakila ay hindi nangangailangan ng mga promoter na namimigay ng mga flair sa field. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay bilang tugon habang siya ay tulak-tulak palabas ng karamihan, patungo sa kinaroroonan ng mga taxi. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang pirasong papel na ibinigay sa kanya ni Old Man Lin, na nagdedetalye ng address kung saan siya inaasahan. Sumakay siya ng taxi, at lumingon sa kanya ang madamdaming driver. "Saan ka pupunta, anak?" "Narito ang address." Inabot ni Terence ang note sa kanya. Ang driver ay isang lokal sa paligid ng istasyon ng tren, at siya ay may matalas na mata para sa kanyang mga customer. Si Terence, malinaw naman, ay hindi isang lokal. Ang lalaki ay nag-isip na si Terence ay malamang na isang taga-nayon na naghahanap ng trabaho sa lungsod, at siya ay nagplano na kumuha ng ilang mga detour upang mapataas ang pamasahe. Naging berde ang mukha niya sa isang tingin sa note. Starfield City, Highlight Avenue, No. 28. Pablo Towers. 14.5 kilometro mula sa istasyon. Gamitin ang Second Circle Bridge. Kahit na ang ruta ay binalak, kasama ang distansya. Walang puwang para makapagmanyobra siya. At saka, bakit gustong pumunta ng batang ito sa Pablo Towers? Doon nakabase ang pinakamalaking korporasyon ng Starfield. Isang mukhang magsasaka na tulad niya. Mukhang hindi niya kilala ang sinuman mula sa loob. Bumantong hininga ang driver, itinabi ang note bago nagsimulang sumakay. Malaki ang trapiko sa Starfield, at marami ang mga tulay. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa destinasyon. Binayaran ni Terence ang driver ng 24 na kway para sa pamasahe bago bumaba ng taxi. Hindi niya maiwasang mahilo dahil sa isang skyscraper na ganito kataas ang nakaharap sa kanya. Hindi ba't mas matangkad ito kaysa sa napakalaking bundok na iyon noon? Ang kliyente sa pagkakataong ito ay tila mayaman na maaaring ito talaga ang kanyang misyon sa pagre-retiro. Tiniyak ni Terence na ito ang tamang lugar bago pumasok. 4. Sino po ang hinahanap niyo, sir? Hindi nakagawa ng higit sa ilang hakbang si Terence bago siya pinigilan ng security. Oh, teka. Tingnan natin. Dumukot si Terence sa kanyang bulsa habang iniisip ang seguridad ng lungsod, tiyak na hindi magkakaroon ng ganito sa kanyang tinitirhan. Ang mga gwardya na ito, gayunpaman, ay mukhang hindi gaanong, at kahit si Galten sa bahay ay maaaring magpunas ng sahig sa kanila. Ang lalaki ay kalaro ni Terence. Hindi niya alam ang kung Froiland, ngunit ang isang suntok mula sa kanya ay maaaring makapatay ng isang matandang toro. Ang mga gwardya dito ay mas mahina kaysa sa alinmang toro. Inilabas ni Terence ang isang note at tiningnan ang pangalan nito. Hinahanap ko si Pablo Charlton. Pablo Charlton. Sino iyan? Narinig ko ang pangalan sa isang lugar kanina. Ungol ng isa sa mga security guard. Ito ang chairman, pare. Hinatak ng isa pang gwardya ang manggas ng kanyang kasamahan para tumahimik, sinisiguradong walang nakarinig sa kanya. What the hell, gusto mong tanggalin o ano? Shit! Nanlaki ang mga mata ng gwardya sa gulat at panghihinayang nang marinig ang sinabi ng kanyang senior. Anong uri ng seguridad siya kung hindi niya alam ang pangalan ng kanyang amo? Muli niyang tiningnan si Terence, at nakita niya ang suot niya. Kung titignan, ang batang ito dito ay parang hindi kasama sa mismong chairman. Hindi naman malamang, pagkatapos ng lahat, na ang isang magsasaka na tulad niya ay magkakaroon ng mga koneksyon sa lalaking namumuno sa Pablo Industries, isa sa nangungunang 500 kumpanya sa buong mundo. Ang bata ay maaaring maging ilang random field laborer na naniningil sa chairman ng mga reklamo. Sa pag-iisip na iyon, ang gwardya ay natigilan. Naalala ang isang pelikula kung saan ang isang chairman ay inatake ng isang magsasaka, isang bagay na napanood niya ilang araw na ang nakakaraan.
Nakipagkita siya sa kanyang kasamahan, at maliwanag na magkatulad ang iniisip ng dalawa. Anong negosyo ang mayroon ka sa chairman? Tumikimang senior guard, naglagay ng mataimtim na ekspresyon, na para bang maaaring umatake si Terence anumang oras. Hindi ako, ang matanda ko. Sinabihan niya akong hanapin siya. Tamad na sagot ni Terence. Wala siyang pakialam kung gaano kalakas ang kliyente sa labas ng mundo, siya ang humihingi ng tulong kay Terence. Hanem. Ang matandang lalaki mo. Ang mga salita ni Terence ay nagpapatunay lamang sa mga hinala. Ang magsasaka mula sa pelikula ay pumunta sa chairman sa ngalan ng kanyang kapatid, kaya natural na ang batang magsasaka na ito ay gumagawa ng parehong para sa kanyang ama. Pwede bang tumigil na kayong dalawa sa pag-uusap? Sabihin mo sa akin kung saang palapag ang Pablo na ito, at pupunta ako, okay? Walang oras si Terence na mag-aksaya ng kalokohan na ibinubugbog ng mga gwardya na ito, gusto niyang makilala ang kliyente sa lalong madaling panahon. Wala dito ang chairman. Nagpa siya ang senior guard na sabihin na lang kay Terence na umalis. Napagpasyahanan niya na imposible para kay Terence na magkaroon ng anumang relasyon sa chairman. Napapagod na si Terence sa pagharang sa kanya ng dalawa. Mababa ang tingin nila sa kanya, kaya nababanaag ito sa kanilang mga mata, at sapat na si Terence. Ang mga damit na ito ay nagbibigay sa kanya ng labis na problema. I see. Hihintayin ko siya sa loob. Sabi ni Terence habang nilalakad niya ang dalawa. Teka. Hindi ka pwedeng pumasok. Parehong gulat na bulalas ng mga gwardya, hindi inaasahan na dadaanan lang sila ni Terence. Pipigilan nila siya nang bumukas ang mga pinto ng elevator sa unang palapag. Lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maayos, kasama ang isa pang mas matingkad at mas payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na sumusunod sa kanya. It should be about time. Bakit hindi pa kami kinokontak ni Terence? Baka pumunta ka sa istasyon ng tren, kung sakali. Nakita mo na rin ang picture niya. Sabi ng lalaking nakasuot ng maayos sa mas payat. Sure thing, chairman. Aayusin ko kaagad. Tumugon si Fräulein Lee nang walang pagkaantala, magalang ang kanyang boses. Aalis na sana si Fräulein nang nahadyap ng mata ng chairman ang kaguluhan sa harap ng kumpanya. Bago iyon, Fräulein, tingnan mo muna kung ano ang nangyayari doon. Mabilis na humakbang si Fräulein bago makarating sa pasukan, nakita lamang ng dalawang security guard na pinipigilan ang isang binata. Anong nangyayari dito? Mr. Fräulein, sinasabi ng taong ito na gusto niyang makipagkita sa chairman, at pilit pa niyang pinapasok. Natural na nakilala ng mga gwardya si Fräulein. Wala siyang partikular na tungkulin sa kumpanya, ngunit siya ang pinagkakatiwalaang tagasunod ng chairman mismo. Kung kailangang ilarawan ng isa ang kanyang posisyon, malamang na ito ang personal na driver ng chairman. Ngunit naunawaan ng lahat sa korporasyon na hindi lang siya basta driver. Ang mga security guard, bilang isang resulta, ay iginagalang siya bilang isang pinuno. At sa maraming sitwasyon, ang mga salita ng lalaking ito ay kumakatawan sa mga kagustuhan ng chairman mismo. Nanlaki ang mga mata ni Fräulein nang makilala niya kung sino ang binata. Terence. Ikaw ba si Terence? Oo, ako iyon. Tumango si Terence. Sinimulan niyang bigyang pansin ang lalaki sa sandaling lumitaw siya, ngunit sinabi sa kanya ng instincts na hindi ito ang Pablo na hinahanap niya. Mayroon siyang anyo ng solemnidad sa kanya, at iginagalang siya ng kanyang mga tauhan, ngunit ang mahahalagang pinuno ay may isang uri ng hangin tungkol sa kanila habang siya ay hindi. Ikinagagalak kung makilala ka. Naunawaan ni Fräulein ang prioridad at kahalagahan na hawak ng binata sa kanyang harapan, kaya't yumuko siya para makipagkamay ng walang pag-alinlangan. Ako ang sekretarya ni Chairman Charlton, Fräulein. Hindi namin alam na dumating ka na, pupuntahan ka lang namin sa istasyon. Okay lang, gusto ko pa ring makilala ang lugar. Nakangiting sabi ni Terence habang nakipagkamay sa kanya. Ganyan siya, he'd treat anyone with respect as long as they treated him the same. Si Fräulein, gayunpaman, ay medyo masyadong magalang. Nandyan na ang chairman, ihahatid kita sa kanya. Sumunod ka sa akin. Sumenya si Fräulein bago bumalik sa Pablo.
Ang dalawang security guard noon ay pasimpleng nakatingin sa likod ni Terence na nakabuka ang mga bibig. Siya ang bisita ng chairman. Hindi makapaniwala ang nakababatang gwardya. Si Mr. Froilan ay dumating para sa lalaki mismo, kaya syempre siya. Napabuntong hininga ang senior, nakahinga. Isang hakbang pa, at magagalit na sana kami sa kanya. Salamat sa Diyos na dumating siya sa tamang oras bago namin pinaalis ang bata. Hindi pinalampas ni Terence ang taong maganda ang pananamit na nagpakita kasama si Froilan. Malamang na siya ang kanyang kliyente, ang chairman ng Pablo Industries, si Pablo. Ikaw si Terence? Oo. Malawak na hakbang si Pablo patungo sa dalawa nang makita niyang paparating na sila. Nakangiting inilahad niya ang kanang kamay. 5. Nakangiting tugon ni Terence habang nakipagkamay siya sa chairman. Ang mga karaniwang panlipunang pagbati ay hindi lampas sa saklaw ng isang tulad ni Terence, sa kabila ng kanyang background. Mr. Charlton. Ikinagagalak kitang makilala. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Terence ang isang kliyenteng napakadamdamin. Ang tao ay isang chairman ng isa sa nangungunang 500 kumpanya sa buong mundo, kung tutuusin. Ang lalaki ay halos tinatrato siya na parang pantay, at nakita ni Terence na kakaiba ito. Mr. Linford. Alam ko. Medyo matagal kitang tawagan dito para sa isang bagay na ganito. Nagsalita si Pablo pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Ngayon ang kliyente ay nagiging walang katotohanan na mabait. Walang hiyaman si Terence, kahit siya ay hindi makayanan ang ganitong kabaitan na nagmumula sa kanyang amo. Hindi. Sinabi sa akin ng matandang Linford na sapat na ang misyon na ito para mabuhay ako sa natitirang bahagi ng aking buhay nang walang problema. Magkasama lang ang kinikita ko bawat buwan para sa mga straw na sandals na ginagawa ko, kaya talaga, nagpapasalamat ako. Nagulat si Terence sa kung paano nilalampasan ng kanyang kliyente ang mga hangganan ng kabaitan. Binabayaran niya siya para sa kanyang mga serbisyo, kaya talagang hindi niya kailangan na tretuhin si Terence ng may ganitong paggalang. Ang ilan sa kanyang mga kliyente ay nagbulong-bulungan pa kapag binabayaran si Terence, pagkatapos ng lahat. Straw sandals. Nagulat sa komento, tiningnan ni Pablo si Terence upang matiyak na hindi siya napagkakamala na iba. Anong kalokohan ang pinagsasabi niya? Sinasabi ba sa kanya ni Old Linford na gumawa ng straw sandals araw-araw sa halagang ilang daang dolyar? Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Narinig niya mula sa kanyang sariling ama ang tungkol sa mga nagawa ni Terence ang hostage rescue mission sa Africa, halimbawa. Ang mga gantimpala ay dapat na hanggang sa $100 milyong, kaya ano ang tungkol sa paggawa ng sandals para sa pera? Tama. Ang isang pares ay nagbebenta ng 4 na kway, at kung gumawa ako ng mga 3 o 5 pares sa isang araw, iyon ay 200 kway sa isang buwan. Si Terence ay tumatango, ngunit kahit siya ay nakaramdam din ng kakaiba. Mula sa kung paano tumayo ang mga bagay, mukhang hindi naman mahirap si Old Linford. Nagpasya si Pablo na huwag makialam sa mga gawain ng ibang tahanan, at umiling lang. Ang sahod mo mula ngayon ay 30,000 bawat buwan, ang iyong mga bayarin sa paaralan at pang-araw-araw na paggastos ay isinasaalang-alang. Natural, ang perang ginagastos mo sa aking anak ay babayaran ni Froilan. 30,000. Hindi ba't 2,000 ang sinabi ng matanda? Hindi naman, isa itong trabahong may mataas na sweldo. Hindi na niya kailangang tingnan ang kaawa-awang mukha ni Old Linford na nagbibigay ng 49,000 kung alam niya ang tungkol sa sweldo. Teka, Mr. Charlton, hindi ko maintindihan. Bayad sa paaralan. Ang perang ginasto sa anak mo. Si Terence ay naliligaw. Ano ang pinag-usapan ng chairman? Paano ang tungkol sa misyon? Oh, hindi ba sinabi ni Mr. Linford sa iyo? Ayos lang bakit hindi ka sumama sa akin sa itaas? Kukunin ko sa iyo ang mga detalye. Ngumiti si Pablo, kabalikat na naglalakad kasama si Terence habang papunta sila sa elevator. Si Pablo ang amo ni Terence ngayon, at hindi rin mababa ang sweldo.
Nalaman ni Terence na ang mga salita ng chairman ay medyo walang katotohanan, ngunit mayroon siyang bahagi sa mga bagay na malayo sa kanyang mga nakaraang misyon. At kaya, binagulan ni Terence ang kanyang lakad upang siya ay maglakad sa likod ng chairman sa halip na sa tabi niya. Gayunpaman, iginiit ng mga binti ni Pablo na magkatabi silang naglalakad. Ito ay kakaiba. Medyo pamilyar ang lalaki kay Terence, na para bang higit pa sila sa employer at empleyado. Nagpasya si Terence na huwag magsalita ng anuman. Iyon ang una nilang pagkikita, at may mga bagay na hindi angkop na ilabas. Ang mga bagay ay magiging malinaw sa kalaunan. Ang opisina ng chairman ay 200 metro kwadrado ang laki, at matatagpuan sa tuktok ng skyscraper. Ang isa sa mga dingding ay isang malaking bintana na nagbibigay liwanag sa silid na may sikat ng araw. Si Froilan ay umatras palabas ng silid pagkatapos na ay escort ang dalawa sa opisina. Hiniling niya sa sekretarya sa labas na maghanda ng tsaa. Mr. Linford, ano ang gusto mong inumin? Narinig na ng kalihim na si Nancy kay Froilan kung ano ang pangalan ni Terence. Kukuha ako ng tubig. Si Terence ay umiinom ng tubig sa bahay, at hindi siya naiiba sa labas. Hindi inaasahan ni Nancy ang sagot na iyon, ngunit ngumiti siya ng pareho. Oo naman, sandali lang. Hindi na niya kailangan pang tanungin ang chairman dahil pare-pareho ang iniinom niya araw-araw. Mr. Linford, simula bukas, itatalaga ka ni Froilan sa ika-5 klase ng ika-12 baitang ng unang paaralan ng Starfield. Magiging high school student ka na, at kaklase mo ang anak kong si Cheryl Charlton. Sasamahan mo siya sa pag-aaral, umuwi ka sa kanya. Ikaw na ang bahala sa pag-aalaga sa kanya at sa kanyang mga pangangailangan, at maging abala rin sa kanya. Well, maging busy ka rin sa kanya. Nitong mga taon, at hindi ko masyadong ginagampanan ang aking tungkulin bilang isang ama. Nakangiting sabi ni Pablo. Medyo nabigla si Terence. May makakasama. Asikasuhin ang kanyang mga pangangailangan. Bagay na maaaring pag-usapan nilang dalawa. Teka, ito ba ang misyon na nais niyang itakda sa buong buhay niya? Ito ay nagsisimula sa pakiramdam tulad ng kasal. Ito ay hindi isang batang babae na may ilang uri ng problema na pumihil sa kanyang magpakasal, siya ba? Ayaw ni Terence na maging bahagi ng anumang plano sa kasal. Mr. Linford, okay ka lang. Tila naintindihan ni Pablo sa isang tingin sa kanyang nakatulala na mukha. Akala ko nasabi na sa iyo ang lahat ng ito bago tanggapin ang assignment, pero parang hindi naman ganito. Mr. Charlton, please, call me Terence. Si Mr. Linford ay medyo much. Sumagot si Terence na may mapait na ngiti. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang ipinagagawa sa akin dito. Sinabi lang sa akin ng matanda kung gaano kahalaga ang misyon, at kapag natapos na ito ay itatakda ako habang buhay. Itinakda para sa buhay. Napakurap si Pablo sa naisip bago tumawa ng malakas. Hahaha. Nakikita ko. Hindi nagsisinungaling ang matandang lalaki mo. Ginagawa mo ng maayos ang trabahong ito, at ang iyong mga gantimpala ay hahayaan kang mamuhay ng walang anumang problema. Hindi pa rin maintindihan ni Terence kung ano ang dapat niyang gawin. Pero, ano ba talaga ang misyon ko? Hindi ba't napag-usapan ko lang iyon? Papasok ka sa paaralan kasama ang aking anak na babae, at syempre, ikaw din ang bahala sa pagprotekta sa kanya mula sa mga bully. Paliwanag ng chairman. Pupunta sa paaralan kasama siya, at pagiging yaya niya. Iyon lang ang salitang pumasok sa isip ko. Well, I suppose you could take it that way. Oo, magiging yaya ka. Sumangayon si Pablo sa isang tango. Nang hindi na hinintay na magsalita pa si Terence, iniabot niya sa kanya ang isang file. Ang file na ito ay nagdedetalye ng impormasyon sa Starfield's first school. Maging pamilyar dito. Walang magawang tumango si Terence habang kinukuha ang file. Ito ang ibig sabihin ng isang napakalaking misyon. Fuck! Ang bastos na matandang iyon. Ganoon din noon sa North America. Sinabi ni Old Linford na kailangan niyang iligtas ang isang tao. At ang isang tao pala ay isang buong grupo ng mga tao.
Nagkibit balikat si Terence. Ito ay isang mataas na sweldo, pagkatapos ng lahat, at mayroon lamang isang mababang antas ng panganib na nasasangkot. Isang mala bodyguard na tagasunod ng ilang mayamang babae. Whatever. Nagpa siya si Terence na isipin ito bilang pahinga. Ang unang paaralan ng Starfield ay tinawag na unang paaralan, ngunit ito ay ginawang pribado matagal na ang nakalipas, at ang pangalan ay hindi kailanman binago kahit na pagkatapos ng paaralan ay binili. Ang Pablo Industries ay humawak ng ikatlong bahagi ng mga pagbabahagi. Noon ay hindi nakakagulat na si Terence ay makapag-enroll na lamang ng walang anumang mga tala sa elementarya. Hindi pa siya pumapasok sa paaralan, ngunit nilinaw ng internet kung gaano kahirap para sa mga taga-Nayo na pumasok sa mga paaralan sa lungsod. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang inaasahan. Tumango si Terence habang binuklat ang file. Siyempre. Hindi maganda ang ugali ni Cheryl, pero mabait siyang babae. Napangiti ng mapait si Pablo habang sinasabi iyon. Sigurado akong isang taong kasing talino mo ang makakasundo niya ng husto. Makasama mo siya ng maayos. Hindi salamat. Hindi naman kasi siya naghahanap ng girlfriend kung tutuusin, so what's the point of get along with this rich girl very well? Susubukan ko. Kinilala ni Pablo ang kagandahang loob sa huling tugon ni Terence. Tinapos niya ang pag-uusap ng may ngiti, at tinawag si Froilan sa labas ng kanyang opisina. Froilan, malapit nang matapos ang paaralan. Iuwi mo si Cheryl, hindi ba? Kailangan ding tingnan ni Mr. Linford kung ano ang kalagayan ng paaralan. Mr. Charlton, pakiusap, tawagin mo akong Terence, o Little Terence. Medyo marami si Mr. Linford. Sabi ni Terence. Sige, Terence ang itatawag ko sa'yo. Tigilan mo na rin ang pagtawag sa akin ng Mr. Charlton, ayos lang Uncle Charlton. Tumango si Pablo, hindi na niya gustong pag-usapan pa ang bagay na iyon. Tumango si Terence bilang tugon bago sumunod kay Froilan pababa ng elevator at papunta sa parking area. 6. Ang paradahan ay napuno ng mga high-end na kotse, at walang kakulangan sa iba't ibang alinman. Maliwanag sa araw na ang mga empleyado ng Pablo Industries ay gumagawa ng pinakamataas na sweldo. Sa pag-iisip na iyon, mukhang hindi na ganoon kataas ang 30,000 buwan-buwan ni Terence. Kasunod ng pangunguna ni Froilan, dumating si Terence sa isang malalim na asul na Bentley 728 ng 2006 na variant. Ito ay mahusay na pinananatili, at hindi masabi ni Terence kung ito ay binili kamakailan o naingatan lamang. Mukhang bago ang sasakyan. Mr. Linford, narito. Sumenya si Froilan habang binubuksan ang pinto ng pasahero sa harapan. I'm taking this seat. Paano naman si Miss? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Lagi sa likod nakaupo si Miss. Sabi ni Froilan. May dala siyang bag, kung tutuusin. Hindi masyadong maginhawa para sa mga upuan sa harap. Tumango si Terence, pumasok sa kotse. Dahan daw ang pinaandar ni Froilan ang Bentley palabas ng parking lot at sa pamamagitan ng guard post, kung saan nakatayo ang mga security guard na may solemna na mukha habang dumaraan ang sasakyan. Si Froilan ay may mga veteranong kasanayan sa pagmamaneho, at masasabi ni Terence na siya ay isang taong sumusunod sa mga patakaran, taliwas sa kanyang sarili. Mas nakahiligan niya ang aspeto ng karera ng pagmamaneho, ngunit hindi ito isang bagay na pinili niya para sa kanyang sarili. Gaya ng laging sinasabi ni Old Linford, hindi mo kasalanan kung hindi ka manalo, ngunit ito ay kung hindi ka makakatakbo nang hindi ka manalo. Bilang resulta, gumamit si Terence ng ilang mga taktika para sa pag-address, sa kabila ng paggamit lamang nito kapag kaharap ang matanda. Hindi si Terence ang tumatakbo, sa karamihan ng mga kaso. Mr. Linford, nagmamaneho ka ba? Tanong ni Froilan habang huminto sa traffic lights. Sinulyapan niya si Terence, na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Si Froilan ay isang makaranasang tao, na may matalas na mata. Nasasabi niya kung ang isang tao ay maaaring magmaneho sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang gawi kapag nasa sasakyan. Nagtanong lang siya dahil si Terence ay hindi nagpapakita ng anumang senyales. Medyo. Gusto ni Terence na maging mas mapagpakumbaba, bilang isang bagong dating at lahat.
May lisensya ka. Hindi nag-abala si Froilan na tanungin kung gaano ang ibig sabihin ng medyo sa pagmamaneho kay Terence. Nagtiwala ang chairman sa bata at hindi pinagdudahan ni Froilan ang tiwala na iyon. Hindi pa. Sabi ni Terence habang umiiling. Marunong siyang magmaneho at nakipagkarera pa sa mga sasakyan sa ibang bansa, ngunit wala siyang lisensya. Kakalabing 8 ko lang, hindi ako nakakuha ng isa sa oras. Ayos lang iyan. Ibigay mo sa akin ang iyong IC at kukuha ako ng lisensya para sa iyo. Mapapasando mo si Miss sa paaralan at pabalik kung abala ako o si Mr. Charlton. Huminto ang sasakyan malapit sa isang napaka-engranding school. Hindi na lumapit si Froilan, malamang dahil sa pagiging marangya ng Bentley. Nabasa ni Terence mula sa file na ang Starfields First School ay isang pribadong paaralan, ngunit hindi ito isang tipikal na establishmento na puno ng marangal. Nagkaroon ng mahigpit na eksaminasyon, at bukod sa ilang mga estudyante nito na nag-enroll sa pamamagitan ng impluwensya ng kanilang mga pamilya, karamihan sa mga aplikante ay nakapasok sa kanilang sariling kakayahan. Sa 3 higanteng korporasyon na sumusuporta sa paaralan, ang Starfields First School ay puno ng mga nangungunang pasilidad at mga gurong may kalidad. Ito ay nasa ibang antas kumpara sa ibang mga paaralan, at ito ang dahilan kung bakit lahat ng mga magtatapos nitong mag-aaral ay nakapasok sa kolehiyo. Ngunit kahit na si Terence ay naunawaan ang 100% na ratio ay hindi isang malinis, ang ilang mga mag-aaral ay hindi nag-aral, at nag-aral sila sa kolehiyo, dahil sa ugnayan ng kanilang pamilya. Ang pamilyar na tunog ng kampana ng paaralan ay tumunog, at nag-isip si Terence bago tumingin sa field ng paaralan. Gaano na ba katagal nang huli niyang narinig ang tunog na iyon? Maya-maya, lumabas ng gusali ang mga grupo at grupo ng mga estudyante, ang iba sa kanila ay nakasuot ng uniforme, at ang iba ay hindi. Ang mga paaralan ay hindi nagpatupad ng anumang mga dress code bukod sa kung kailan naganap ang malalaking kaganapan, sa karamihan. Iyon ang magiging miss. Biglang nagtaas ng braso si Froilan, nakaturo ang kanyang daliri sa isang estudyante sa gitna ng grupo ng mga lalaki at babae. Tumingin si Terence kung saan siya nakaturo, at nakita niya ang isang batang babae na may magandang mukha at maganda at matangkad. May mga kasama siyang ibang babae, ngunit isang tingin lang ang kinailangan ni Terence para sabihin na ito ang miss na dapat niyang protektahan. Sinabi sa kanya ni Old Linford na si Cheryl ang kagandahan ng paaralan. Ang kagandahan ng paaralan, natural, ang magiging pinakamagandang babae sa paaralan. Mayroon ding isa pang batang babae na may hitsura na nakatayo mula sa karamihan, ngunit ang kanyang katawan ay medyo mas maliit, maliwanag na hindi tumutugma sa taas na nakadetalye sa file. Siya ay tiyak na may potensyal bilang kandidato para sa kagandahan ng paaralan, gayunpaman. Naglalakad si Cheryl patungo sa sasakyan kasama ang ibang babae nang sumunod sa likuran ng isang pares ng mukhang prinsipe. Cheryl, please, wait. Tumayo ang isa sa mga Princey Boy sa daanan ni Miss bago nagpatuloy. Cheryl, please. Isang pagkakataon lang. Nakakunot ang noo ni Cheryl habang nakatingin sa batang lalaki sa kanyang harapan. Leandro Song, hindi mo ba kayang magpahinga? Sabi ko sayo, ayoko sayo, okay. Umalis ka na. Pero, ipangaral na sana ni Leandro ang kanyang pagmamahalang itulak siya ni Cheryl. Narating niya ang kotse sa ilang mabilis na hakbang, at hindi nag-aksaya ng oras sa pagpasok. Ganun din ang ginawa ng babaeng kasama niya, na ikinagulat ni Terence. Diyos! Itong si Leandro Song, buong araw na sinusundan ako. Hindi ba siya napapagod? Hindi pa tapos magreklamo si Cheryl kahit pumasok na siya sa sasakyan, napatigil siya nang makita niya ang lalaki na nakaupo sa harapan niya. Ikaw si... Hi! Ako si Terence. Sinubukan ni Terence na gawing mas cute ang kanyang sarili, hindi naman masyadong masaya ang miss. Terence. Theo Froiland, para saan siya nandito? Tanong ni Cheryl habang nakatingin sa random dude na ito sa kanyang sasakyan. Si Terence ay isang kasama sa pag-aaral na itinalaga ng iyong ama para sa iyo. Panimula ni Froilan. Study companion. Sino ang humingi ng study companion?
Sabi ko gusto ko ng shield, at mukhang hindi magaling ang lalaking ito dito. Nagsimulang magpanik si Cheryl habang nakatitig pa kay Terence ng ilang beses. Ano, ang impyerno, ang suot ng taong iyon. Isang malaking singlet na may ilang basahan para sa pantalon. Mukha siyang kumpletong magsasaka. Paano magkakaroon ng isang taong mukhang magsasaka? Nagsimulang panasa ni Froilan ang pawis sa kanyang noo habang nakatingin siya kay Terence, walang magawa. Nakahinga siya ng maluwag nang wala siyang makitang reaksyon mula sa kanya. Siya ang pinagkakatiwalaang tao ng chairman at alam niya ang mga bagay na hindi ginagawa ng mga tagalabas. Sapat na halaga ang binatang ito kaya kinailangan pa ng ama ng chairman para ipatawag siya. 7. Sinabi mismo ng chairman, Miss. Si Terence dito ay isang napakahusay na tao, sanay sa maraming lugar. Siya ay matalino, at malakas. Ang pagprotekta sa iyo ay ang pinakamaliit sa kanyang magagawa. Paliwanag ni Froilan. Mayroong ilang mga bagay na ipinasya ni Pablo na panatilihing itago para sa kapakanan ni Cheryl, at inutusan si Froilan na gawin din ito. Sa ibabaw, si Terence ay tinawag bilang isang kasama para sa kanyang pag-aaral at pang-araw-araw na buhay. Ngunit mayroong mas malalim na kahulugan na kinasasangkutan ng isang pangako bago pa ang panahon ng chairman. Maliwanag, ang isang tulad ni Cheryl ay hindi basta-basta susang-ayon sa isang kasama sa pag-aaral ng wala saan. Ang isang strike ng pagkakataon, gayunpaman, ay nagbigay ng pagkakataon. Nagkataon na humingi ng kalasag si Cheryl sa kanyang ama para malabanan niya ang mga langaw na umiikot sa kanya araw-araw sa paaralan. Sa pagkakataong ito, inirekomenda ni Pablo si Terence sa kanyang anak na babae. Nagsisimula ng magsisi si Froilan na hindi huminto para sa damit, gayunpaman. Ang larawan ay naglalarawan kay Terence bilang isang binata na may sariwang hitsura, ngunit ang kanyang pagpili ng kasuotan ay hindi angkop para sa isang lugar na tulad nito. Siya. Nabigo si Cheryl na makakita ng anumang espesyal sa taong nauna sa kanya. Hindi lang basta-basta na magsasaka ang pinili ni Itay na lumipat sa kanyang kumpanya, di ba? Ang babaeng nakaupo sa tabi ni Cheryl ay nagpipigil ng tawa. Ano ba? Yasi. Sapat na ang asar ni Cheryl dahil sa napagdesisyonan ng kanyang ama na itulak sa kanya, at ngayon ay pinagtatawanan na ng kanyang matalik na kaibigan ang lahat. Pinandilatan siya ni Cheryl, hindi napigilan ang kanyang pagkabigo. Inilabas ni Yasi Colton ang kanyang dila bilang tugon bago ibinaling ang kanyang mausisa kay Terence. Uncle Froilan, sabihin mo sa kanya na bumaba ng kotse. Gusto ko ng iba. Kumunat ang noo ni Cheryl, ayaw nang mag-aksaya pa ng oras sa problema. Miss. Malaki ang tiwala ni Mr. Charlton sa mga kakayahan ni Mr. Terence. At saka, pinirmahan na ang kontrata. Sinubukan ni Froilan na sabihin kay Cheryl ang punto, huli na para sa anumang bagay na magawa. Nagpa siya ang chairman. Ha! Napakurap si Cheryl, nakadilat ang maganda niyang mga mata at malapit ng lumuha. Ano ang naiisip ng kanyang ama, nagpadala ng ganito? Hindi niya gugustuhin na maging kalasag siya noong una, at ngayon ay sinasabi nila sa kanya na may kasama siya. Siya ang magiging katatawanan ng buong paaralan. Si Cheryl ay orihinal na nagplano na ipasa ang kalasag bilang kanyang kasintahan, kung ang hitsura ay sapat. Isa ito sa mga siguradong paraan para hadlangan ang mga taong tulad ni Leandro, kung tutuusin. Ngunit hindi ito gagana kung ang kalasag ay kamukha ni Terence. In the first place, walang maniniwala na pipiliin niya ang isang tulad nito bilang boyfriend niya. Malamang natatawa si Leandro kapag sinabi niya iyon sa kanya. Si Terence, sa kabilang banda, ay napuno ng kalituhan. Shield. Mula sa kung ano ang maaari niyang makuha, ang isang kalasag ay maaaring nangangahulugang isang kapareha sa kontekstong ito. Ang chairman ay kumikilos din na kakaiba. Wala naman talaga siyang planong pakasalan ang anak niya, di ba? Fine. Ikaw, alagaan mo yung lalaking yan kanina, yung hindi titigil sa pagsunod sa akin. Gawin mong mabuti at bibigyan kita ng pass. Nagpa siya si Cheryl na tingnan kung maaari niyang alisin ang kanyang bagong kalasag.
Kung hindi niya kakayanin ang unang trabahong itinakda nito sa kanya, maaari na lang niyang sabihin sa kanyang ama na hindi kaya ni Terence ang gawain, at paalisan siya. Yung lalaki. Tumango si Terence bago bumaba ng sasakyan, na mabilis na nagtungo sa Leandro. Yung Cheryl na iyon, lagi akong inaaway. Kahit sino pang babae ay nakayakap sa akin noon pa lang. Si Leandro ay nasa kalagitnaan ng pag-ungol sa isang pares ng kanyang mga alipin. Leandro bro, itong si Cheryl ay hindi lang isang ordinaryong babae, anak siya ng chairman ng Pablo Industries. Mahirap daw. Sinabi ng isa sa mga alipers, si Stanley. I know? Okay. You think I need you tell me something like that? Ipinatong ni Leandro ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Kailangan kong magtiyaga. Huminto si Leandro nang mapansin niya ang isang binata na may maputik na kayumangging pantalon at isang naninilaw na puting singlet na naglalakad sa kanya, nagulat sa bilis ng kanyang paggalaw. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence na isagawa ang assignment, sinipa ang puwete ng lalaki sa sandaling maabot niya si Leandro. Matapos ipadala ang lalaking nakaharap sa lupa, tumalikod si Terence para maglakad pabalik sa kotse. Magsasalita na sana si Leandro tungkol sa kanyang planong puntahan si Cheryl, nang biglang bumagsak ang kanyang mukha sa lupa. Sino yun? How dare him? Sa tingin ba niya makakawala siya dito? Sumigaw si Leandro matapos makatayo pabalik, ang kanyang nagngangalit na mukha ay may bahid ng kulay abong dumi. Ang magsasaka na iyon. Mabilis na sagot ni Stanley. Kung ganoon, para saan pa kayong nakatayo dito? Pagkatapos niya, si Leandro ay nag-aapoy sa masamang hangarin habang ipinagpatuloy niya ang pagsigaw. Kunin mo siya, at bugbugin mo. Bugbugin mo siya ng masama. Leandro bro. Wala na siya. Ang mga alipors ay nakatuon lahat sa nakatanim na mukha na si Leandro nang sipain siya ni Terence, at matagal nang nawala ang magsasaka nang tumalikod sila. Fuck! Nagmura si Leandro. Nakita ko ang kanyang mukha. Tatandaan kong mabuti ang mukha na iyon, at bukas ay ilalagay ko ito sa mga pahayagan para makita ng lahat ng mga kaibigan niyang magsasaka. Hahabulin ko siya, ang fucking farmer. Cheryl, hindi ko inakala noong una, ngunit ang Terence na ito ay talagang bagay. Hindi man lang siya natatakot kay Leandro. Dilat na dilat ang mga mata ni Yasi, na nasaksihan lang ang eksena. Out of his mind, more like. Nagawa nga ni Terence na mapabilib siya, ngunit ang isip ni Cheryl ay nakatakda na sa pagpapaalis sa kanya. Hindi niya ito bibigyan ng pass kahit anong gawin niya. Cheryl, bakit hindi mo na lang siya isama? Mungkahi ni Yasi. Shoo, kaninong panig ka? Pinandilatan siya ni Cheryl, curious ang tono niya. Ikaw ay wala sa yugtong iyon, di ba? Nagustuhan mo na ba itong batang magsasaka? F off. Agad na umiling si Yasi. Ikaw ang may gusto sa kanya, I bet. You're not in love with him, so why are you trying to get him to stay? Para mapahiya ko ang sarili ko hanggat gusto ko, kumbaga. Natarante si Cheryl sa sinabi ni Yasi. Nawala rin ba siya sa isip niya? Jeez, pag-isipan mo ito. Laging ginagawa ni Leandro ang lahat ng gusto niya sa paaralan, at walang sino man ang sumusubok na pigilan siya. Biglang may dumating na maliit na lalaki para sipain siya. Magiging kawili-wili ang mga bagay, hindi mo ba nakikita? Pilyong sabi ni Yasi. Hindi ka na kayang sundan ni Leandro kasama ang lalaking iyon dito, ngayon ba? Ano? Sino sa tingin mo si Leandro? Prangka si Cheryl at dumiretso sa punto. Magsasaka ang lalaki. Masisira siya. Cheryl, tanga ka ba? Hindi tungkol doon. Sa tingin mo, hahawakan ni Leandro ang lalaki kapag may pangalan mo siyang sinusuportahan. Yasi pouted. Susuportahan ko rin siya, alam mo ba? 8. May point ka. I'll let him stay for now. Bumigay si Cheryl matapos makita ang kahulugan ng mga salita ni Yasi. Lumingon siya kay Froilan. Tito Froiland, nakuha mo ba siya ng insurance? Kung may mangyari sa kanya. Insurance. Si Froilan ay nagsimulang pawisan muli. Walang paraan na ang isang taong pinili ng chairman ay madaling masaktan, ngunit sinagot niya ang tanong ng walang kinalaman.
Huwag kang mag-alala, mayroon siyang insurance. Narating na ni Terence ang pinto ng kotse sa oras na iyon. Nilinggan niya si Cheryl matapos maupo ang sarili sa front seat. Paano yan? Papasaba ako. Halos. Sagot ni Cheryl. Ngumiti si Terence, at wala nang sinabi pa. Sinabi sa kanya ng karanasan at ng internet na ang mga babae ay mga nilalang na hindi gaanong mahalaga ang kanilang sinasabi. Hindi nais ni Terence na magdagdag ng anumang hindi kailangan. Hindi natuwa si Cheryl. Naghihintay siya ng isang uri ng pasasalamat, ngunit ngumiti lang si Terence, at iyon na. Hindi ba niya alam kung gaano kalupit ang lipunan ngayon? Maging ang mga nagtapos sa kolehiyo ay kailangang maglinis ng mga septic tank. Dapat tuwang-tuwa ang lalaki na makahanap ng trabahong ganito kagaling, lalo na noong magsasaka siya at walang nakatapos sa kolehiyo. Hoy! Bakit hindi ka nagpapasalamat sa akin? Hindi na kinaya ni Cheryl. Salamat. Bakit? Hindi alam ni Terence kung saan ito nanggagaling. Kung sa bagay, dapat ay nagpapasalamat si Cheryl sa kanyang pag-aalaga sa batang iyon kanina. Ikaw. Si Cheryl ay hindi makapaniwala, at sobrang asar. How dumb can the guy get? She gave him a hint already. Hindi ba niya alam ang ugali niya? Boss niya siya. Hehe, sabi ni Cheryl na tinanggap ka na niya, kaya dapat pasalamatan mo siya. Natatawang paliwanag ni Yasi kay Terence. Shoo, anong pinagsasabi mo? Tinanggap siya. Nagulat si Cheryl. Ano ang mga salita ni Yasi? Pinatunog niya na parang tumatanggap siya ng love confession. Ano? Sinasabi ko lang na tinanggap mo siya bilang iyong kalasag. Oh, salamat. Sinabi ni Terence nang hindi nag-iisip. Maganda ang trabaho, at mataas din ang sweldo. Ang tanging problema niya ay kung gaano kakaiba ang lahat. You're welcome. Hindi maipaliwanag ang pagkadismaya na naramdaman ni Cheryl habang inilalabas niya ang dalawang salita. Ang taong ito ay masyadong pipi para maging kanyang kalasag. Well, see you, Cheryl. Ikaw din, child guy. Nakaparada ang kotse sa harap ng isang vilya, at kumaway si Yasi kay Cheryl bago tumingin kay Terence. With that, bumaba na siya ng sasakyan. Child guy? Ha? Mapait na ngumiti si Terence. Si Yasi ay kapitbahay ni Cheryl, at isang liko lang ang sasakyan bago dumating ang tatlo sa vilya ni Cheryl. Kusang loob na tinanggap ni Cheryl ang magsasaka dahil sa sinabi ni Yasi. Ngunit ang magsasaka na ito ay tila naglalakad papasok sa vilya kasama ang kanyang mga bagahe at lahat. Anong ginagawa mo? Tumingin si Terence sa kanya. Nalilito, lumingon siya kay Froilan. Di ba dito ako tumutuloy? Napaka-forward na binata. Wala pang ang isang lalaki na nakapasok sa vilya ko. Umungol si Cheryl, ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Pinunasan ni Froilan ang pawis sa kanyang noo. Not a single guy. Hindi ba siya nagbilang? At si Mr. Charlton, ano ang maiisip niya sa mga sinabi ni Miss? Tila napagtanto ni Cheryl ang problema sa kanyang pananalita nang makita niya ang reaksyon ni Froilan. Ang ibig kong sabihin ay, mga lalaki na hindi bahagi ng sambahayan. Miss, sinabi ni Mr. Charlton na maaari mong tretuhin si Mr. Linford bilang isang kapatid. Siya ay maninirahan kasama mo sa vilya mula ngayon. Froilan na binigkas ang bawat salita ng may pag-iingat para hindi siya magalit. Alam niya kung ano ang Miss. Ano? Dilat na dilat ang mga mata ni Cheryl, puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya habang nakaturo kay Terence. Siya. Kapatid ko. Niloloko mo ba ako? Uncle Froilan, paalisin mo siya dito. Wala akong pakialam kung saan siya nakatira, huwag lang dito. Natatakot ako na hindi iyon ang tawag ko, Miss. Ito ang kagustuhan ng chairman, kita mo na. Siniguro ni Froilan na bahagyang tumapak. Bagamat maaaring siya ang pinagkakatiwalaang tao ni Pablo, technical pa rin siyang driver. Hindi niya lugar na makipag-ugnayan sa anak ng chairman. Whatever, ako na mismo ang kakausap kay Dad. Inilabas ni Cheryl ang pinakabagong Nokia E7 na binili niya kasama si Yasi pabalik sa isang promosyon na kaganapan. Tiningnan ni Terence ang telepono sa kamay ni Cheryl nang may inggit.
Ito ay marahil oras na siya ay bumili ng kanyang sarili ng isang telepono pati na rin. Kakailanganin niya ito. Daddy. Cheryl dito. Ang tono ni Cheryl ay biglang bumaligtad ng 180 degree na ikinagulat ni Terence. Hindi niya alam na ang mga babae ay nakakapagsalita ng ganoon katamas. Oh, Cheryl. Anong problema? Nasa kalagitnaan ng meeting si Pablo nang tumunog ang kanyang telepono, ngunit kinuha niya ito kahit na nakita niya kung sino ang tumatawag. Well, you see? Dad? What's with this shield you got me? Hindi ka basta-basta pumili ng random farmer sa palengke, di ba? Ito ang unang pagkakataon na hinahawakan ng kanyang ama ang kanyang kahilingan ng buong puso, at hindi siya natuwa tungkol dito. Ah, si Terence siguro ang tinutukoy mo. Hey, siya yung pinaghirapan kong makuha ka, all the way from Mount Star West. Magaling siya sa pag-aaral niya, at kung fu din. Mabait din siyang tao, higit sa lahat. Sabi ni Pablo na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Ano? Hindi maintindihan ni Cheryl ano ang ginawa ng magsasaka sa kanyang ama. Bakit niya siya pinupuri ng sobra? Hindi naintindihan ni Pablo ang tugon ng kanyang anak, at ipinalagay na nalulugod siya sa kanyang mga pagsasaayos. Hey. Well, ano sa tingin mo? Medyo maganda, tama. Pretty good. No. Not at all. Before anything else, his looks. His looks? Dad. I can't stand looking at shield like this. Sagot ni Cheryl na hindi nasisiyahan. At saka, paano mo sasabihin sa kanya na tumira sa akin? Hindi masyadong ligtas, di ba? Babae ako. Alam ko. Ayokong mamuhay kang mag-isa sa villa ng mag-isa. Kaya nga kinuha ko para sa sarili mong kaligtasan. Huwag kang mag-alala, top-notch ang proteksyon na ibinibigay niya. Nagkunwari si Pablo na hindi niya sinabi ang punto ng kanyang anak. Ako. Siya. Si Cheryl ay nawalan ng salita, hindi nakaimik sa sinabi ng kanyang ama. Hindi na siya hinintay ng chairman na makabawi. Okay Cheryl, nasa kalagitnaan pa ako ng meeting dito. Mag-uusap tayo mamaya. Dahil doon, ibinaba ni Pablo ang tawag. Nagngangalit si Cheryl habang nakatitig kay Terence, galit na galit. Magsalita ka. Paano mo niloko ang tatay ko? Siyam. Si Froilan, na ayaw manatili malapit sa galit na binibini ng mas matagal kaysa kinakailangan, ay nagpa siya na gamitin ang chairman bilang dahilan para umalis. Binigyan niya si Terence ng backpack na naglalaman ng mga aklat at uniforme ng Starfields First School bago bumaling kay Cheryl. Miss, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Darating ang hapunan ng 7 PM ngayon, gaya ng dati. Dahil doon, umalis si Froilan. Tinitigan ni Cheryl ang lalaking nasa harapan niya, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Hindi niya talaga kayang hayaan siyang matulog sa kalye, ngayon ba? Ang kanyang ama ay isang kilalang pilantropo, at ayaw niyang may makakita sa kanyang mga inaabusong empleyado. Hindi naman talaga big deal na tumira siya sa villa. Ngunit hindi pa rin nasisiyahan si Cheryl sa sitwasyon. Naalala niya ang taong may pananagutan sa lahat ng bagay, at agad na nakipag-ugnayan sa kanya. Hello. Yasi. Pinapatuloy ng tatay ko ang magsasaka sa aking villa, ano ang gagawin ko? Cheryl. The shield guy, huh? That's not sound so bad. I'll go tell everyone in school tomorrow na kayong dalawa ay nakatira sa iisang bubong. Walang susunod sa inyo noon. Si Yasi ay komportableng nanunood ng telebisyon sa kanyang prinsesa na kama, at ayaw niyang harapin ang mga problema ni Cheryl ngayon. Yasi. Sigaw ni Cheryl sa telepono. Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin na hayaan ko siyang manatili? Paano mo ako iiwan ng ganito? Tigilan mo na ang pagsasabi ng mga walang kwentang bagay. I want you here at my place, now. Right. Now. Oo naman. Maligo ka muna. Pagkatapos kong umidlip, pupuntahan kita bukas ng umaga. Tamad na sagot ni Yasi. Kung hindi kita makita sa 1 minuto, hindi na tayo magkaibigan. Umungol si Cheryl. Tara na. Hinubad ko na yung damit ko para maligo.
Hindi mo naman ine-expect na susuotin ko ulit yun, di ba? Tumayo si Yasi mula sa sofa, dumaan sa isang salamin. Napahinto siya at hinangaan ang hubad niyang katawan. Parang may konting sakit sa tiyan dito. Marahil ay dapat siyang mag-diet. 50 segundo. Nagbibilang na si Cheryl gamit ang timer ng tagal ng tawag. Okay. Hindi pwedeng iwanang naka-unlock ang pinto, di ba? Sabi ni Yasi nang matapos siyang magbihis. 4 na po. Nagpatuloy sa pagbibilang si Cheryl. Jeez. Paparating na. Tumakbo palabas si Yasi pagkatapos magsuot ng sapatos. Ang vilya ni Yasi ay ilang 10 metro lamang ang layo mula sa Cheryl, at isang maliit na daanan ang nag-uugnay sa dalawa. Binaba ni Cheryl ang tawag nang makita niya ang figure ni Yasi sa di kalayuan. Nakahinga siya ng maluwag. Cheryl, ano ang nangyayari sa iyo? Nakahubad na ako sa harap ng shower, at bigla mo na lang akong hinaila palabas dito. Reklamo ni Yasi. Dahan daw ang pinunasan ni Cheryl ang kanyang lalamunan, at muling itinuro ang kanyang daliri kay Terence. Shoo! May tagalabas dito. Halika, ayos lang, di ba? Malinaw na walang pakialam si Yasi kung narinig ni Terence ang kanyang sinabi. Bahagi na ng pamilya ni Sheelgai. Dahil kapamilya mo siya, bakit hindi natin siya hilingin na tumira sa iyong lugar? Oo, sa palagay ko gagawin natin iyon. Si Yasi ay nag-e-enjoy sa kanyang paghihirap, at hindi niya ito nagustuhan kahit kaunti. Og! Inosenteng ngumiti si Yasi sabay labas ng dila. Cheryl, alam mo kung paano ako unang nahuhubad pag uwi ko. Hindi mo ba naisip na medyo hindi nararapat para sa kanya na makisalamuha sa isang taong ganoon? Sa palagay ko ay angkop para sa kanya na tumira sa akin, kung gayon. Saway ni Cheryl. Simple lang, Cheryl. Sabi ni Yasi, umiling-iling. Pumunta ka na lang sa pwesto ko at iwan siya sa inyo. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Tama ka. Sa wakas ay may nasabi si Yasi na kapaki-pakinabang na isip ni Cheryl. Pero parang hindi tama. Bakit kailangan niyang ibigay ang kanyang buong vilya sa isang magsasaka upang magsaya? Anong meron doon? At paano kung ang mga bagay ay nawala? Hindi. Hindi ko siya hinahayaang tumira sa bahay ko mag-isa. Sabi ni Cheryl. Gusto ni Yasi na libangin siya ni Terence sa paaralan, ngunit ang mga bagay ay nagsisimula ng nakakainis. Hayaan si Terence na manirahan sa lugar ni Yasi. Hinding-hindi siya papayag. Pagkatapos ng higit pang brainstorming, pinitik ni Yasi ang kanyang mga daliri. Bakit hindi ako tumira sa iyo pansamantala? Iisipin na lang niya ang sarili niyang negosyo sa ibaba, at ang kwarto mo pa rin sa itaas. Sabihin mo na lang na manatili siya sa unang palapag. Mas gusto sana ni Cheryl ang isang mas mahusay na solusyon, ngunit tila walang ibang paraan. Fine, gagawin natin yan. Dahil nagkaroon ng maraming sleepover sa villa ni Cheryl, alam na alam ni Yasi ang lugar. Pumasok sila kasama si Terence na dahan-daang sumunod sa likuran nila. Hindi siya bulag halatang ayaw sa kanya ni Cheryl. Naaalala ang mga solemna na salita ni Old Linford at ang mapagkakatiwalaang mga mata ni Uncle Charlton, hindi inisip ni Terence na ito ay isang malaking bagay. Babae si Cheryl, kung tutuusin, natural lang na ayaw nitong tumira sa kanya. Hoy! Anong pangalan mo? Tanong ni Cheryl habang nakaupo sa sofa, nakataas ang mga paa. Ako si Lynn. Uupo na sana si Terence sa sofa nang pigilan siya ng isang girly na tili. Tumigil ka. Huwag kang uupo. Dilat ang mga mata ni Cheryl habang nakatitig kay Terence. Anong mali? Gulat na tanong ni Terence. Ang kanyang puwitan ay nakasabit pa rin sa himpapawid, sa itaas mismo ng sofa. Huwag mong dumihan ang sofa gamit ang iyong maruming pantalon. Laging gamulong-gulong si Yasi doon. Inilibot ni Yasi ang kanyang mga mata. Ano ba, Cheryl? Ano ang nangyari sa buong bagay sa labas? Hindi alintana ni Terence ang pagsabog ang kanyang mga damit ay talagang marumi, kung tutuusin. Buong araw siyang tumatakbo, at hindi rin malinis ang mga upuan sa tren.
Ang pagdumi sa sofa ay isang maliit na bagay, ngunit siya ay masisira kung ang magandang babae dito ay makakuha ng ilang uri ng sakit sa balat mula dito. Okay, pwede mo nang ituloy. Nakahinga ng maluwag si Cheryl nang makita niyang ipinagpatuloy ni Terence ang nakatayong poster. Ako si Terence. Okay, Terence, doon ka matutulog sa guest room ngayong gabi. Pero tandaan mo, sa taas kami natutulog ni Yasi, kaya hindi ka na dapat umakyat. Sasabihin ko kay Dad na tanggalin ka sa trabaho. Naramdaman ni Cheryl na kulang ang banta dahil kahit papaano ay na-brainwash ni Terence ang kanyang ama. Sa tala na iyon, nagdagdag siya ng isa pa. Kung aakyat ka, sasabihin ko kay Great General Wilson na bugbugin ka hanggang mamatay. Oo naman. Walang pag-aalinlangan na tumango si Terence habang naghahanda na siyang umalis. Teka, General Wilson. Ano iyon? Naglagay ng masayang mukha si Cheryl bago tumawag. General Wilson. Bumaba ka. Dumating ang isang Rottweiler na bumababa sa hagdanan, pinupuno ang silid ng mga hilo at tahol habang nakatayo ito sa pagitan ni Cheryl at Terence. 10. Tinuya ni Terence ang Rottweiler na sinusubukang takutin siya. Napatay niya ang maraming lobo sa isang sampal pabalik sa isang misyon sa bundok. Hindi siya pinuproblema ng mga aso kahit kaunti. Ano ang posibleng gawin sa kanya ng dakilang general na si Wilson? Nakikita mo iyon. Narito ang dakilang General Wilson. Siya ay napakalakas, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Mas mabuting manatili ka sa ikalawang palapag kung ayaw mong tumawid sa kanya. Nagbabala si Cheryl. Naiintindihan ko. Tumango si Terence. Si Cheryl ay kumbinsido na si Terence ay may bantay laban sa aso, at siya ay nasiyahan. Sa pamamagitan nito, tumakbo siya sa itaas kasama si Yasi, na iwan ng general sa ibaba ng hagdan. Kinuha ni Terence ang kanyang bagahe at nagsimulang maglakad patungo sa guest room. Pinandilatan niya ang aso bago umalis, at agad itong napaatras. Naunawaan kaagad ng Rottweiler habang ang panginginig ay dumaloy sa kanyang gulugod, si Terence ay hindi ordinaryong tao. Ang taong ito ay higit pa sa kaya nitong hawakan. Ngunit walang puso si Terence na makipaglaro sa isang aso. Walang alinlangang pumasok siya sa silid na itinuro sa kanya ni Cheryl. Simple lang ang furnishing, may isang kama, lamesa, at closet. Gayunpaman, higit pa sa sapat ang mga ito para kay Terence, na walang dala kundi mga lumang damit. Ang pinaka-nagulat sa kanya ay ang katotohanan na mayroon siyang pribadong banyo para sa kanyang sarili. Parang nagstay sa isang hotel. Ang kanyang katawan ay ganap na natatakpan ng alikabok mula sa kanyang paglalakbay, kaya inayos ni Terence ang kanyang mga gamit bago kumuha ng tuwalya sa banyo. Tumingin siya sa oras. Mahigit 1 oras pa ang natitira bago ihatid ang hapunan, at nagpa siya si Terence na maligo bago iyon. Hanggang sa puntong ito, nakita ni Terence ang kanyang sarili na lubos na nasisiyahan sa kanyang kapaligiran sa pagtatrabaho. $30,000 a month, parang hotel na kwarto at buhay. It was too good a job to be true, much better than making stupid sandals for the old man. Shoo! Sinisimulan ko na itong pagsisihan. Ang Terence na iyon ay hindi mukhang isang taong kayang protektahan ako. Isinuot ni Cheryl ang kanyang casual na damit habang nagrereklamo kay Yasi. Sa tingin ko, ayos lang siya. Nakapatong ang mga paa ni Yasi sa dingding habang nakahiga sa kama. Nabasa niya sa isang lugar na magpapayat siya sa paggawa nito, at makakatulong ito sa paglaki ng kanyang katawan. Fine my ass. I was even thinking of getting a handsome-looking child that could act as my boyfriend. Grabe, ngayon may kasama akong farmer dude na sumusunod sa akin. Paano ko siya dadalhin sa labas kapag ganyan ang itsura niya? Nagnganga ang mga ngipin ni Cheryl. Bakit hindi mo siya kunin bilang iyong kasintahan dahil siya ay napakabuti at lahat? Well, hindi ako yung may humahabol sa akin, you know. I don't need a shield. I might consider it if I was in your position, actually. Walang pakialam na sabi ni Yasi. Siyempre hindi. Mayroon kang isang opisyal ng militar para sa isang kapatid na lalaki.
Kung mayroon akong isang kapatid na lalaki na maaaring hatiin ang mga puno sa isang sipa, hindi ko na mararanasan ang lahat ng problemang ito sa pagkuha ng isang kalasag sa unang lugar. Alam ni Cheryl na kusa siyang iniinis ni Yasi, pero ganoon nga may kapatid siya samantalang siya ay wala. Cheryl, bakit hindi ko hilingin sa aking kapatid na kunin ka ng isang tao mula sa kanyang koponan? Siya ay maaaring maging iyong kapatid na lalaki. Napakurap si Yasi. Siguro kahit manliligaw. Si Leandro ay hindi mapupunta kahit saan malapit sa iyo kung mangyayari iyon. Shoo! Nagiging walang katotohanan si Yasi, at pinandilatan siya ni Cheryl. Anong klaseng kalokohan ang mga ideyang ito? Ah! What in the world is this dude my father sent me? She held my ass. And now you're filling my head with all these shitty ideas, too. Lover fig. What in the world is that supposed to be? Okay. Jizz. I'll sit up. Okay. Ayaw itulak ni Yasi si Cheryl sa gilid, nagsisimula ng magalit ang dalaga. Si Yasi ang nagmungkahi na kumuha ng kalas sa unang lugar, kaya hindi siya ganap na walang kapintasan. Tinitingnan ni Terence ang kanyang bagahe nang dumating si Froilan na may dalang hapunan. Walang anumang bagay na kahawig ng tamang damit. Masyadong kuripot ang matanda, hindi ba niya kayang bilhan siya ng ilang bagong t-shirt o kung ano? Malamang iisipin ni Cheryl na maruruming damit na naman ang suot niya kung lalabas siya kasama ang mga ito. Hindi man lang siya papayagang umupo sa sofa. Nang wala ng pagpipilian, nagpa siya si Terence na isuot ang uniforming ibinigay sa kanya ni Froilan. Nagulat sina Yasi at Cheryl sa biglang pagbabago ng hitsura ni Terence. Para siyang palaboy kanina, sa maruming singlet at basahan ng pantalon. Isang shower at isang maginoong damit ang ganap na nabura ang panig ng magsasaka ni Terence. Si Cheryl, gayunpaman, ay hindi tatawagin si Terence na maganda, hindi sa kung ano ang una niyang impresyon sa kanya. Ang pinakamagagawa niya ay itigil ang paghahanap sa kanya na nakakadiri tingnan. Inihatid sila ni Froilan ng ilang piraso ng isda, malulutong na gulay, sopas ng kabute. Matagal-tagal na rin mula nang kumain si Terence. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa paghahanda ng hapunan habang nakaupo na siya sa mesa. Magsisimula na sana siyang kumain nang pigilan siya ni Cheryl. Anong ginagawa mo? Ako at si Yasi ay hindi pa nagsisimula. Hindi ka dapat kumain bago tayo kumain. With that, nagpunta si Cheryl sa kusina. Siya ay may ganitong ugali na gumamit lamang ng mga kagamitang pilak, isang bagay na kinuha niya mula sa kanyang pagkabata, noong siya ay nakatira kasama ang kanyang lolo. Palaging may personal na set ng mga kagamitan na nakalagay sa kompartimento ng pagdidisinpekta, na inihanda lalo na para sa kanya. Napangiti lang ng mapait si Terence sa hindi makatwirang kinikilos ni Cheryl. Ibinaba niya ang kanyang chopsticks. Mukhang manunood lang siya ng mga babae na kumakain ngayon. Nang makitang sa kanya ang mangkok ng kanin, tinulungan niya ang kanyang sarili sa ilang subo. May maiinom ba? Maaaring masyado siyang mabilis, dahil nagsimula siyang mabulunan. Natuwa si Yasi sa hitsura ni Terence. Tinuro niya ang refrigerator. May mga inumin doon. Oh! Sinalubong ni Terence ang isang malaking refrigerator habang nakatalikod siya. Pumili siya ng isang bote ng orange juice mula sa napili, nilagok ito para maibsan ang discomfort sa kanyang lalamunan. Nakabalik na si Cheryl, dala ang kanyang mga pilak, at nakikipag-usap kay Yasi tungkol sa kung gaano kaakit-akit ang mga pinggan. Nandyan ang paborito kong pinakulo ang isda. Masyadong matamis ang mga piraso ng isda na ito, maldito magluto. Hindi ba niya alam kung gaano kataba ang asukal? Papaalisin ko si tatay balang araw. Itong repolyo, pero. Yasi, dito. Si Cheryl ay abala sa kausap habang kumakain. Ang mga pagkain ay inihanda ng mga Grand Hotel chef sa ilalim ng Pablo Corporation, at si Froilan ay palaging darating sa oras kasama nila. Si Pablo ay may abalang schedule, at iniwan siya ng ina ni Cheryl noong siya ay napakabata. Marami siyang hindi alam tungkol sa nangyari, at ayaw pag-usapan iyon ng kanyang ama. Ang pang-araw-araw na buhay ni Cheryl, bilang resulta, ay umasa sa pangangalaga ni Froilan.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.